Heavenly Father, we acknowledge your presence, Lord, karong buntaga na ikaw sa among taliwala. Salamat. Andama mong kasing-kasing sa pagpaminaw na usab sa imong ipadayag nga pulong alang kanamong tanan, ginamit ang imuang alagad. Salamat Ginoo nga ikaw kanunay naga-remind kanamo ang tinuod nga meaning sa among kinabuhi nga ikaw nagapuyo kanamo. O ikaw, ang imong presensya, ikaw ang iya sa among kinabuhi. Salamat Ginoo sa kapasayloan sa among mga sala tungod sa gugma ni Kristo. O salamat nga kami, we are highly favored by your presence sa among kinabuhi nga ikaw nagapuyo kanamo. Salamat nga ikaw kanunay nagapanglihok sa among sa among kinabuhi nga mahimong simple o magmanify ang among lawas diha kanimo sa imong kinabuhi. Salamat sa pagpaubos o salamat sa pag-remind, salamat sa pag-iya kanamo sa matag adlaw. This we pray in Jesus' name. Amen. John chapter 1 verse 14 o sa John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa verse 14, and the Word was made flesh and dwelt among us. So, ang mensahe nagapadayag nga ang tinod nga meaning sa kinabuhi, the meaning of life is Christ in us. Amen ba ta diha? No? Although matagtag sa kanato, ado naman yun tayo mga desire and aspiration sa atong kinabuhi, mga plano sa atong kinabuhi, nga di di kalimot nga sa atong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi, atong inadlaw-adlaw nga activity, na jud sa atong hunahuna ang priority ang atong kaugalingon, di ba? No, atong priority ang atong panginabuhi, atong priority atong pamilya, atong priority pagpangita kwarta para ibayad sa atong mga bayronon o sa atong mga gastuon sa panimalay, no? Di jud na kalimot, no, kay na jud na tisok jud na sa atong hunahuna o walay makalimot niya na is naga-remind ka nato the meaning of life is Christ in us. The Word became flesh, no, sa John chapter 1 of verse 14. The Word was Jesus, no? Amen. Ang word nga skeno sa word skeno was tabernacle, dwelt among us. Tabernacle sa Old Testament, just like God's presence in the tabernacle in the Old Testament. Sa unang Testament, di ba? Ang tabernacle, matong pinuyanan sa Diyos, na ito ay Ark of the Covenant, na punsa pa ng mga term nga ginagamit, that God is with us. Pero karon nga, sa New Testament, Christ lives in us. Wala na dito sa katong mga templo nga ginama sa kamot sa tao nga mabungkag raw sab, di ba? Tanang mga butang nga ginama sa tao unsa may mahitabo ana, bisan nung sa kagwapo nga mga templo nga ginahimo nila sa unang panahon, bungkag, magunob. Pero ang templo nga ginama sa atong buhi nga Dios, di ba? Mag-last forever. So kinsa man tong templo karon nga sa bagong kasabutan, kita si Kristo nagpuyo dinhi kanato. Life's meaning is not about self-expression, but Christ's expression. Diba? Kasagaran man gud fame for fame, kita ang musikat, kita ang mapadayag. Diba? Kadaghanag mga artista karon. Kinsa ba tong mga sikat nga mga artista sa unang panahon? The Beatles, mga 60s, Celine Dion sa 90s na ba nino? O kinsa pang mga sikat nga artista sa 80s o mga
mga prominent nga mga tao, mga ilado. Asa na sila karon? Wala na. Sama sa bulak nga ni bunga o namulak o ni nag-flourish siya pero lalaya ra gihapon. So mo na ang kinabuhi nga kalibutanon. Pero asa ba ta nahimutan, di ba? Mostly ang atong desire nato o mag-aspire ta is more on earthly things, no? Mga kalibutanong butang. Wala may dautan nga mag-aspire ta niya na for as long as si Kristo ang mapadayag, no? Lisod man nga modato ta nining kalibutan na. Pero mawala na si Kristo, malimta na. No? Kita na ang mapadayag, no? Kita na may sikat, no? Kita na may proud sa atong sarili, no? Lahi naman yun ang tao nga puno sa fame, burag sobra ang iyang pagsalig sa iyang kaugalingon. Maabot sa punto nga si Kristo mawala na sa iyang kinabuhi, no? Sa unang panahon, ang Beatles, di ba, Pastor, nakaabot man kani mga 60s nga ningon sila nga we are popular than Christ, no? Jesus Christ. Atong panahon na sa ilang kasikatan. Pero asa na sila karon? No? Di ba? Si Paul McCartney lang nabili, no? Wala joy sa ato pa ang tanang fame nato sa kalibutan, tanang mga success nato lumalabay lamang tanan, no? Kung doktor ta, abogado ta, koto pra gyud ta sa lapida, no? Makita na to diha nga si Dr. Alex Husol, attorney, sa panahon sa mga title na to diha. Koto pra gyud ta pang lapida, no? Wala ang tanan. So gikinahanglan, it is not ang meaning sa kinabuhi is not about self-expression but Christ's expression. Number 2 is indwelling presence. Christ owns the house, no? Ang indwelling presence atong buhi nga Dios. Siya ang nanag-iya sa atong kinabuhi. Nakalimot ta nga sa Galatians 2:20, di ba? I am crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. Pero isahay makalimot ta nga kita lang gihapon ang nanagiya. We are bought with a price, no? Dili kwarta kun dili kinabuhi niya ang gi-redeem, no? Sa banang sa Bisaya ang redemption, gilukat, no? So once kita gilukat, kisabay na nagiyas tong kinabuhi, kisay naglukat. Ang naglukat, no? It is Jesus Christ, no? Kay sa diha kung sa eroplano pa na siya nakaroon ang pilot. We are not the owner of the plane. Kita pasahero lang ta. Amen ba ta diha? Masugot ba ta nga mahimo lang ta pasahero o gusto niyo nimo piloto ka? Asa man ang safe? Ikaw ang piloto o si Kristo ang piloto sa imong kinabuhi? Di ba mas safe, no? Klaro ang destination if Christ is the pilot of our lives, no? Sa atong kinabuhi. Siya ang piloto. Sama sa kapitan sa barko. Siya ang kapitan. Isahay, mangilog pa tao. Kung sa banang tawagan ng kon sa barko gani. Timon. Kaya kita nyo gusto mo timon sa atong kinabuhi. Di ba? O man nakasagaran nato, no? Kita gusto magtimon. Pero panahon sa mga kalisdanan, panahon sa mga bagyo, di ba? Lord, ikaw sa'yo mag-drive, Lord. Kaya di man ako kaya, no? Di ba, asa ba'y hayahay? Ang driver o pasahero? Di ba, masayahay ang pasahero kay sa biyahe, igora matulog. Ang driver, pukaw ang mata, ang yang hunahuna, ang yang physical, and yang hunahuna, focus, no? And it is Christ na nagkakuan sa itong kinabuhi kita. Mahuway lang tayo, resting in His grace. Diba? So, sama na guna, we are, kita tong conqueror sa gihimo ni Kristo dito sa Krus sa Kalbaryo.
Sama ni Manny Pacquiao, kisabay nagbunog sa iyang kagalingon. Kinsay na bunog sa training. Ya atol sa boxing, kinsay na nga black eye o nagagisi ang naong ug mata. Atol sa boxing. Then paghuman, idaog na, kinsabay conqueror. Si Jinky, kita ang katauhan. No? In Christ, kita ang conqueror, no? Dawat limpyo lang ta, igo na ta nakuha sa premyo. Amen ba ta diha? Diyan nato na-realize nga ang tanang mga kasakit, sakripisyo, alang sa atong kaluwasan, dili tungod ka nato. Kita ba'y nakikboxing? Dili. It is Christ ang nakigbugno sa mga sala o kadaugan kita ang nidawat sa premyo. So, unsa man si Jinky karon, di ba? Hayahay, no? Si Pacquiao gibunog, si Pacquiao nagisi ang kilay o ang naong niya, na black eye, pero si Jinky ang hayahay. Mao po na kang Kristo. Si Kristo, grabe ang picture ni Christ sa unang panahon. Kanang makita nato sa mga image, mga picture about Jesus Christ nga gilansang sa cross. Actually, mas pugi pa na siya diha. Kay kung lantawon yun nato ang tinuod yun nga sitwasyon sa unang panahon, it is beyond recognition ang iyang naong. Di na may itsura. O beyond recognition o sa Bisaya pa na, di na may itsura ang dagway sa kabunog. No? Mas pugi pa ng Kristo nga nakita nato sa mga image o kanang mga gibutang nila sa mga cross diya kung sa panang mga kuan, kanang mga picture karon nga ipamaligya. Mas gwapo pa na siya. Pero actually,